kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwento na sigurado akong pamilyar sa inyong lahat pero baka hindi natin lubos na naiintindihan, ang buhay ni Judas. Isang kwento na, aminin man natin o hindi, may mahalagang babala para sa ating lahat. At bago tayo magpatuloy, ito muna ang tanong na gusto kong pag-isipan ninyo. Posible ba na ang isang taong nagsimula ng tama, isang mabutong tao, ay makagawa ng isang bagay na sobrang sama? Ito ang sentro ng ating tatalakayin ngayon. Sige, simulan na natin. Kasi kailangan nating tandaan to ha. Si Judas, hindi yan basta na lang lumitaw bilang kontrabida. Hindi siya yung classic villain sa mga pelikula. Sa katunayan, isa siya sa mga pinili mismo ni Jesus, kasama sa orihinal na 12 disipulo. Puno ng potensyal at pangako. At hindi lang siya basta miyembro ha. Tingnan ninyo yung mga tungkulin niya. Pinagkatiwalaan siya, nagsilbi bilang isang ebanghelista. At eto pa ang matindi, binigyan siya ng kapangyarihan. Kapangyarihang magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo. So malinaw na, dati, isa siyang respetado at pinagkakatiwalaang alagad. Grabe, no? Isipin niyo yon, kung nagtapos lang sana ang buhay niya ng mas maaga, ang kwento niya ay tungkol sana sa isang bayani, isang taong pararangalan at hanap-hanapin. Kaya ang malaking tanong talaga, anong nangyari? Saan nagkamali ang lahat? Dito nagsimulang magbago ang lahat. May isang maliit na buto, kumbaga, na nagsimulang tumubo sa puso niya. Isang maliit na depekto na, naku, babaguhin pala ang lahat. At ano yung butong yon? Kasakiman. Alam nyo, ang kasakiman, hindi yan biglang lilitaw na parang halimaw. Madalas, nagsisimula yan sa maliit. Para kay Judas, yung simpleng pagkahilig sa pera, unti-unting lumaki hanggang sa yun na ang nagdikpa sa buhay niya. Mas matimbang pa kaysa sa pagmamahal niya kay Kristo. At ang nakakagulat dito, si Kristo pa mismo ang naglagay sa kanya sa posisyon na yan bilang treasurer ng grupo. Marahil para bigyan siya ng pagkakataon na labanan yung kahinaan niya. Kaso, baliktad ang nangyari. Imbes na malampasan niya, yung kakarampot na pondo na hawak niya, yun pa yung naging konstanteng tukso sa kanya. At ganito yun nangyari, paunti-unti. 'Di ba? Sa simula, maliliit na halaga lang. Kapag may nagawa siyang serbisyo, sisingilin niya ang sarili niya mula sa pondo. Sa isip niya, deserve ko naman to eh. Naghahanap siya ng dahilan. Pero ang totoo, pagnanakaw yun. At habang tumatagal, pinatitigas nito ang kanyang puso. 30. Isang numero na naging simbolo na ng pagtataksil sa buong kasaysayan. Ito ang naging halaga. 30 piraso ng pilak. At para makaideya tayo kung gaano yan kababa nung panahong yon, yan ang presyo ng isang alipin. Ganon na lang kababa ang naging halaga ng kanyang guro sa kanya. Sobrang sakit isipin, di ba? Ipinagpalit niya ang Panginoon para sa presyo ng isang alipin. Pero hindi lang pera ang problema. May isa pang nalaking lason na kasabay nitong lumaki sa puso niya, ang pride o pagmamataas. Dito, kitang-kita natin kung paano siya mag-isip. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Feeling niya, siya yung pinakamagaling, pinakamatalino. Tapos yung mga kasama niya, si Pedro pabigla-bigla yan. Si Juan di marunong sa pera. Kumbaga, sa isip niya, mas magaling ako sa inyong lahat. At yung pride na yan din ang dahilan kung bakit hindi siya sang-ayon sa misyon ni Jesus. Kasi ang gusto ni Judas, isang hari na pangmundo, isang leader na makapangyarihan sa politika. Ayaw niya yung konsepto na ang kaharian ni Jesus ay hindi sa mundong ito. Nasasaktan din ang ego niya sa mga sinasabi ni Jesus tungkol sa paghihirap. At dito na talaga, ito na yung pinakabuod ng lahat. Sa isip niya, mas matalino siya kesa kay Kristo. Na yung mga plano niya, yung mga paraan niya, mas maganda kesa sa plano ng Panginoon. Isipin niyo yung level ng pride na yan. So, dumating na tayo sa punto kung saan yung mga nakatagong lason, yung kasakiman at pagmamataas ay sumabog na. Hindi na lang to basta nasa isip niya. Naging isa na siyang plano. Isang masamang gawa. At tandaan natin, hindi ito biglaan. Proseso ito eh. Nagsimula sa disappointment, tapos nagsimula siyang maghasik ng pagdududa sa ibang mga disipulo, hanggang sa may isang pangyayari na parang ito na yung huling tulak.
At ito na yun, yung insidente sa bahay ni Simon, yung binuhusan ni Maria ng sobrang mamahaling pabango yung mga paa ni Jesus. Nagreklamo si Judas, sayang ang pera. Pero sinaway siya ni Jesus. At doon, nasaktan yung pride niya. Yung pagnanais niyang gumanti, yun na ang nag-trigger sa kanya para ituloy ang plano. Pero, teka, ano ba talaga ang plano niya? Kasi nakakagulat pero parang hindi niya inaasahan na mamamatay si Jesus. Ang plano niya sa isip niya ay pilitin si Jesus na ipakita yung kapangyarihan niya. Inisip niya, pag ginawa ko to, mapipilitan siyang maging hari at ako ang magiging bida. Ako ang makakakuha ng pinakamataas na pwesto. Kaso, yung plano niya, nag-backfire. Agad-agad at sa pinakamalalang paraan, dito na nagsimula ang kanyang mabilis na pagbagsak sa katotohanan. Doon sa hardin, habang pinapanood niyang iginagapo si Jesus na hindi man lang lumalaban, doon niya na-realize lahat. Biglang pumasok ang isang matinding takot sa kanya. Anong ginawa ko? Ipinagbili ko ang guro ko sa kanyang kamatayan. At hindi na niya kinaya, yung guilt sobrang bigat, kaya tumakbo siya pabalik sa korte. Ibinato niya yung 30 piraso ng plak at pilak at sumigaw, "Nagkasala ako, ipinagkanulo akong dugong walang sala." Sinubukan niyang bawiin. Nagmakaawa siya sa punong pari na palayain si Jesus. Pero yung mga taong gumamit sa kanya, wala nang pakialam sa kanya. Ang lamig ng sagot nila. "Anong pakialam namin dyan? Problema mo na yan." Ginamit lang siya, tapos parang basura la itinapon. At doon na, gumuho ang lahat para kay Judas. Sa sobrang bigat ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya na huli na ang lahat. Nawala ng kapatawaran para sa kanya. At sa lalim ng kanyang desperasyon, tinapos niya ang sarili niyang buhay. Isang napakalungkot na wakas para sa isang kwentong nagsimula na puno ng pag-asa. At yan ang iniiwan sa ating aral ng kwento ni Judas. Isang paalala na ang mga malalaking trahedya ay madalas na resulta ng maliliit at paulit-ulit na maling desisyon. Kaya ang tanong para sa bawat isa sa atin ngayon, ano yung mga maliliit na pagpili sa buhay natin na kailangan nating bantayan bago pa ito lumaki? Salamat sa pagsama ninyo.